Unahin po natin ang Giwan Eastern Samar kung saan taimtim na inalala ngayong araw ang mga kinitil na buhay ng super bagyo. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria. June Maris, dahil sa laki na ng ipinagbago dito sa Giwan Eastern Samar, mahirap isipin na eksaktong isang taon na ang nakalilipas, matinding pinsala ang iniwan dito ng super bagyong Yolanda. Mahigit 100 katao ang namatay at ngayon ngang anibersaryo, ginunita ang kanilang naging buhay. Nagliwanag ang poblasyon sa Giwan Eastern Samar sa isinagawang torch procession kagabi. Daan-daang residente ang lumahok para gunitain ang mga namatay mula sa super bagyong Yolanda. Nagpasalamat din sila sa unti-unting pagbangon ng bayan matapos ang trahedya. Bukod sa prosesyon, nagkaroon din ng Catholic Vigil at Solidarity Night. Hanggang madaling araw, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa Town Plaza. Pasado alas 4:30 noong nakaraang taon, nang unang maglandfall ang bagyong Yolanda sa Giwan. Na-wash out ang maraming bahay at daang buhay ang nawala. Patuloy man ang pagbangon ng Giwan, hinding-hindi raw malilimutan ng mga residente ang nangyari. Marami nga naiiyak pa rin sa takot gaya na lamang ni Melen Villegas. Natatakot siya na masisirang muli ang kanilang bahay kapag nagkabagyo. Dahil walang sariling lupa, sa ibabaw ng tubig na sila nagtayo ng tirahan. Gusto ko po sana na mabigyan kami ng pabahay, kagaya doon sa Kogon. Kapitbahay ni Melen si Jerry Macasa. Sa tulong ng mga NGO at DSWD, nakapagtayo siya ng bagong bahay. Ang problema, nasa danger zone pa rin sila. Bakit po kayo bumalik? Wala namang mapagpatayuan na iba eh. Samantala, ngayong araw, nakatakdang lumipat sa Barangay Kogon Transitional Homes ang mahigit 130 pamilya na nawalan ng tahanan. Babayaran nila ang lupa ng 50 pesos kada buwan hanggang sa mailipat na sa kanilang pangalan ang titulo. Pero ang bahay, 7 hanggang 10 taon lang daw magtatagal, kaya't bahala na ang mga nakatira na ayusin o baguhin ito. Samantala, Maris, bilang bahagi pa rin ng programa ngayon ng anibersaryo ng pagtama ng super bagyong Yolanda, mamayang alas 4 ng hapon ay sabay-sabay na magpapatunog ng kampana ang mga simbahan dito. At yan muna ang latest mula rito sa Giwan. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagpakawala ng mga kalapati ang ilang miyembro ng gabinete at maging mga lokal na opisyal ng Tanawan Leyte sa paggunita ng 1 taon mula nang manalasa ang bagyong Yolanda. May ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi? Taon ang anibersaryo ng pananalasa ng super bagyong si Yolanda dito sa Tanawan Leyte. Unang bumisita sina DILG Secretary Marojas, DSWD Secretary Dinky Suliman, Defense Secretary Walter Gasmin at DWH Secretary Rogelio Singson, kasama ang ilang opisyal ng Leyte. Humabol din sa pagtitipon si Energy Secretary Jericho Petilla. Matapos pa sinayaan yung bagong plaza ng Tanawan na nagsilbi noong mass grave, ay nag-alay ng bulaklak ang mga kalihim sa memorial wall na itinayo sa isang bahagi ng plaza. Dito nakasulat ang pangalan ng mga taga-Tanawan na nasawi sa hagupit ni Yolanda. Kapansin-pansin naman na marami sa mga nakasulat sa memorial wall ay magkakapareho yung apelyido. Patunay na maraming biktima ang galing sa isang pamilya. Sa kanilang talumpati ay isa yung mensahe ng mga kalihim na magpapatuloy ang pagtulong ng national government sa lahat ng apektado ng bagyong si Yolanda. Bagamat marami na yung nagawa, ay mas marami pa raw yung kailangan gawin para masigurong lahat ng mga apektado ay mabibigyan ng tulong. Ayon pa kay Rojas, walang iwanan 1 taon matapos ang Yolanda. Ayon naman kay Secretary Singson, sa utos ni Pangulong Aquino, ay pinag-aaralan na raw nila ang planong pagtatayo ng road dike o kaya naman ay seawall na gagawin mula sa Tacloban, Palo hanggang sa Tanawan. 27 kilometro umano ito at nagkakahalaga ng mahigit 7 bilyong piso. Mapoprotektahan umano nito ang mga baybaying bahagi ng mga dadaan ng bayan mula sa storm surge na 4 na metro o 12 talampakan. Mula sa plaza ng Tanawan ay bumisita naman sa isang eskwelahan ng mga kalihim kung saan naman sila sinamahan ni Rehabilitation Czar Secretary Ting Lacson. June? Mula Tanawan Leyte, maraming salamat, Rafi Tima. Sa Tacloban City, protesta ang ginawang pansalubong sa anibersaryo ng trahedya. May ulat on the spot si Susan Enriquez. Susan! Maris, sa unang anibersaryo ng paggunita sa paghagupit ng Bagyong Yolanda, nagsama-sama ang mga biktima. Hindi lang ng Bagyong Yolanda, kundi maging ng ibang kalamidad na tumama sa bansa. Dito nagkakaisa ang kanilang mga daing. Kulang o hindi sapat ang ibinibigay na tulong sa kanila ng gobyerno.
Maaga nagtipon-tipon sa Tacloban Astrodome ang mga biktima, pati na ang mga militanteng grupo. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang misa alas 8 ng umaga. Marami ang nakaisa sa misa na sumama hanggang sa iba pang aktibidad na bahagi ng paggunita ngayong araw sa unang anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Sa Astrodome inassemble ang effigy ni Pangulong Aquino. Simbolo raw ito ng ginawang pagpapabaya ng Pangulo sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Binibitawan niya yung kanyang responsibilidad. Talagang pinabayaan niya kami. Ito po yung sinisingil namin na kriminal na kapabayaan niya. Kaya dapat talaga namin siyang papanagutin. At ang amin talagang panawagan ay dahil sa isang taong kami kanyang pinabayaan. Talagang ang panawagan namin dito ay patalsikin na talaga siya sa pwesto. Bukod sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, dumating din ang ilang biktima ng Bagyong Sendong na tumama sa Mindanao noong 2011. Gaya ng ibang dumadaing, pinabayaan din daw sila dahil di sapat ang naibigay na tulong. Sa tingin namin, kung magkaisa kami, pakinggan siguro ng pamalaan. Sino tumulong sa inyo noon? Ang tumulong sa amin, yung mga NGO, yung mga private sector, yan ang tumulong sa amin. Tulong mo ng gobyerno? Wala pa. May dumating din mula sa Bohol na biktima ng lindol noong 1 taon. Hanggang ngayon daw kasi, bakas pa rin ang pinsala dahil sa di pagbibigay ng sapat na tulong. Hanggang ngayon na kasi 1 taon na, wala pa rin nakarating sa amin na suporta, pabahay, wala. At sa gitna ng matinding sikat ng araw, nagmarch ang grupo mula Astrodome. Nasa unang hanay ang mga taong nilagyan ng putik ang suot na damit. Ganito raw ang sitwasyon nila noon at hanggang ngayon daw dahil sa pagpapabaya ng gobyerno. Nanggaling ang marcha mula sa iba't ibang lugar sa Tacloban. Ngunit iisa ang kanilang sinasabi, kung may natanggap man sila, hindi pa rin ito sapat para tulungan sila sa pagbangon. Ang mga nanonood sa rally, nakakaramdam daw ng simpatsya dahil maski sila ay naghihintay pa ng tulong. Ano masasabi niyo sa nagrarally na sabi pinabayaan daw sila ng gobyerno after ng Yolanda? Yan nga, siguro pati kami rin nakakapagsabi na pinabayaan kasi wala na, hindi na rin, kahit yung dapat pinamimigay dito sa amin, wala man kami natatanggap. Tama ho ba yung sinisigaw nila na hindi napabayaan daw ho yung mga biktima ng Yolanda? Oo, totoo yun, totoo. Totoo? Oo. Bakit po? Sa amin sa sa Burawi, wala pakat bahay, walang bibigay. Oo. Kahit na isang yero, ano-ano, walang bibigay sa amin. So ano ho? Umaasa ang mga biktima na sa patuloy nilang pagkalampag ay maririnig ng pamahalaan ang kanilang mga karaingan. Pero kahapon, sinabi na ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati na hindi pwedeng ura-urada ang rehabilitasyon sa mga nasalanta. Maris? So, saan gaano katotoo yung impormasyon na itong mga taga-People Search daw ay kapag nagpatuloy pa sila sa kanilang pagpuprotesta at pagbatikos doon sa pamahalaan ay hindi na raw o tatanggalan daw sila ng mga benepisyo? Wala naman silang nabanggit na ganyan, Maris, ano? Pero siyempre nga, sabi ko, kanina kapag tinatanong ko sila, hindi naman totally wala, ano? Pero pag tinanong mo kung ano ba yung tulong na naibigay na sa kanila ng gobyerno, karamihan sa sinasabi nila, yung relief goods, ano? Yung bigas, sardinas, noodles. Yung iba sabi nila, halimbawa, nabigyan daw sila ng para sa pabahay, hindi naman daw nagtutuloy-tuloy yung pagpapagawa doon sa bahay, kaya hindi pa rin sila makalipat, ano? Lalo-lalo na kung sila ay nakatira doon sa mga danger zone. Pero, wala naman silang nababanggit na kung sila ay sumasama sa mga ganitong protesta o pagkilos, mas tatanggalan pa sila ng mga dapat nilang matanggap sa gobyerno dahil nga sila ay naging biktima nitong kalamidad, lalong-lalo na itong hagupit ng Bagyong Yolanda. Maris? Maraming salamat, Susan Enriquez. Maaga namang nagprosesyon ng ilang residente sa Palo, Leyte. Binindisyonan din ang mass grave ng mga biktima ng bagyo. May ulat on the spot. Si Micaela Papa. Mika? Yes, June, hindi pa man nagbubukang liwayway. Kanina ay nagliwanag na nga ang ilang kalsada dito sa Palo dahil sa mga daladalang kandila ng mga nagprosesyon para sa 1 taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Nag-ikot ang prosesyon sa mga pangunahing kalsada bago bumalik sa Palo Cathedral kung saan nagkaroon ng misa sa pangunguna ni Bishop John Du ng Dumaguete. Binindisyon na naman ng mga pari ang Palo Memorial Park na mass grave sa tabi ng katedral kung saan nakalibing ang maraming nasawi sa bagyo. Nagpalipad din ng mga lobo at kalapati para sa mga namayapa. Kaninang alas 11 naman ng umaga sa Barangay San Jose ay nagkaroon na ng house blessing para sa mga transitional houses na pinagawa ng Chuchi Foundation.
Any moment now, dakong alas 12 ng tanghali ay magaganap na yung tinatawag na tapus o konting salo-salo dito sa harap ng munisipyo bilang pagtatapos ng 9-day novena. Mamayang gabi naman, June, ay magsasagawa ng kaunting cultural presentation dito bilang paggunita pa rin sa 1-year anniversary ng Bagyong Yolanda. Magkakaroon ng performances mula kay Noel Cabangon at sisindihan muli ang mga bamboo lights mula sa Japan. Yan muna ang latest mula rito sa Palo. Balik sa June. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagdaos naman ng commemorative walk ang iba't ibang grupo sa Tacloban City, Leyte bilang bahagi pa rin ng paggunita sa anibersaryo ng Super Bagyong Yolanda. Kasama nila ang ilang survivors ng bagyo at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan, kabilang si Mayor Alfred Romualdez. Naroon din si dating First Lady at ngayon Congresswoman Imelda Marcos. Nag-ingay naman ang ilang ambulansya gamit ang kanilang mga sirena. Kasunod dito, binindisyonan ang mass grave sa barangay Basper. Inalayan din ng bulaklak ang himlayan ng mga nasawi. Ang ilang survivor hindi napigilang maging emosyonal habang isinasagawa ang seremonya. Isa nga sa mabisang therapy na ginagamit ngayon sa mga bata para maibisan ang kanilang trauma, ang art at sining. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang simbahang nawala ng bubong sa Palo, Leyte, University of the Philippines, Tacloban. Ang barkong itong sumadsad sa lungsod at samot-saring mga nasirang tahanan, pangarap at kinabukasan. Ilan lang ito sa mga larawang buhay pa rin sa gunita ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pero sa mata ng ilang batang bumabangon sa trahedya, ang mismo mga larawang ito ang pinanghuhugutan nila ng lakas para makabangon. Ito rin ang laman ng isang art exhibit ng Project Rainbow sa Globe Tower na itinaon sa anibersaryo ng pananalasa ng bagyo. Ang basehan ng mga likha ng mga bata, black and white na litrato ng iba't ibang bakas ng trahedya sa Eastern Visayas na bigay ng photographer na si Sid Maderaso. What would happen kaya if we give black and white photos to children and we give them crayons? Pare-parehong litrato pero iba-iba ang buhay kada obra. Bawat kulay at diin ng pangkulay, salamin sa saloobin ng nasa likod nito. Ang bahaghari, tila temang nagbibigkis sa bawat obra. Tulad ng bahagharing pinuna ng siwang ng nasirang bubong ng simbahan, mga tahanang pinuna ng kulay ng saya, o tanging nilapatan ng bahaghari, o araw at asul na langit. It's a destroyed house, but then, there's a rainbow, there's a lot of love. This is probably the most disturbing because the kid didn't even touch it. She just drew on the empty space. Sa ilang pagkakataon, di lang kulay ang pinuno ng mga bata, pati na rin ang tila kanilang hinahanap. Then what I noticed was they see beyond the negative. Parang a lot of them would automatically draw a sun or a cloud. Ayon sa grupo, bukod sa isang creative experiment, isang uri na rin ng art therapy ang proyekto. By doing this, you're letting them express themselves and to see something positive. Para sa psychologist na si Jacqueline Ruiz ng Children's Rehabilitation Center, mahalagang mailabas ang saloobin ng isang na-trauma. Dito malalaman ang ugat ng trauma na susi sa muling pagbangon. Ang art therapy kadalasang para sa mga di pa kaya o ayaw pag-usapan ng pinagdaanan tulad ng mga bata. Hindi ka na-comprehend ng mga bagay pa. Parang kalat-kalat yung pag-iisip when you feel anxious. Marami sa mga biktima ng trauma ayaw pang balikan ng nakaraan o may takot mahusgahan. Pero kung sa sining ito idadaan, ang damdamin nasa isang lugar na pamilyar at pwedeng pagkatiwalaan. Kapag drawing nila yon, hindi sila, parang feeling ng mga bata, safe sila eh. Kasi doon mo lang siya makikita, hindi mo naman siya directly sasabihin. Di lang sa dibuho sa papel pwedeng idaan ng art therapy. Meron ding pagpipinta ng mask of emotion, yari sa plaster of Paris at hubog sa mukha ng biktima. Pwede ring paglililok o teatro. Ang likha ng biktima idadaan sa pagsusuri ng mga ekspertong alam ang pinagdaanan niya, nagagabay sa kanya sa muling pagbangon. Dano Tingkungko, GMA News. Mahigit 1.5 milyong bata ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Marami sa kanila ang hindi pa rin malimot ang pait na iniwan ng trahedya. Pero sa tulong ng mga therapy session, unti-unti na nila itong nalalampasan. Narito po ang report. Sana po magkaroon kami ng mabuting tirahan na hindi tumutulo at hindi mainit sa loob. Yan ang simpleng hiling ng batang si Jeline. Sa murang edad, nagmarka na sa kanyang isip ang bagsik ng Bagyong Yolanda. Nagsisilbing paalala sa kanya ang natamo niyang sugat noong bagyo na hanggang sa ngayon kumikirot pa rin.
Tinatayang 1.7 milyon ang batang apektado ng pananalasa ng Yolanda o 4 sa kada 10 biktima ng bagyo sa 36 na probinsya, mga batang gaya ni Jeline. Pero sa tulong na rin ng mga therapy session ng ilang NGO, gaya ng child-friendly space na ito, unti-unti raw na naghihilom ang sugat ng kahapon. Ang volunteer na si Don Suyom, di alintana ang pagod at hirap. Maibalik lang ang dating sigla ng mga batang biktima ng bagyo. Nakikita ko dito mga bata noon, wala pa medyo na ng mga NGO. Wala, parang mga lang sila, mga tulala, hindi parang kulang yung tawa na nakikita sa kanila. Nainganyo din ako sa kanila para at least man makatulong din ako sa kanila. Isinusulong na maipasa ngayon ang House Bill 5062 o Children's Emergency Relief and Protection Act. Layo ng batas na bigyan ng komprehensibong proteksyon ng mga bata sa panahon ng kalamidad. Dito po sa Metro Manila, nagprotesta ang ilang grupo dahil sa umano'y hindi makatarungang pagtugon ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Idinaan nila ito sa pagbibisikleta, tugtugan at kantahan. Ang mainit na balita hatid ni Cedric Castillo. Sa simple, mapayapa at healthy raw na pamamaraan, iprenotesta ngayong umaga ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Kalikasan People's Network for the Environment ang para sa kanila'y hindi makatarungang tugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Tinawag na Manila Surge. Alas 7 kanina nang makailang ikot na nagbisikleta sa Quezon City Memorial Circle ang mga kasama sa event. Ayaw na po nating maulit ang isang Yolanda sa Pilipinas. Kailangan po nating igihit sa gobyerno na dapat maganda, magbigay ng sapat na pondo at pabilisin yung pagtulong sa ating mga kababayan. Sinundan naman ito ng isang programa sa loob ng QC Circle kung saan tugtugan, tahan at mga palitan ng kwento ang inialay para sa mga nasawi at mga nawalan, bunsod ng pinakamalakas na unos sa ating kasaysayan. Ayon sa organizers, bigo rin daw ang pamahalaan na tutukan at ibsan ang matinding trauma at depression na naging lamat sa mga survivor na karamihan daw ay mga ina at mga paslit. Yung mama po namin ay nawawala. Yung kapatid po namin ngayon ay traumatized pa rin po. Minsan po nasa sulok lang siya, umiiyak, hinahanap pa rin si mama. Masakit pong isipin na nawawala po siya. At hindi namin alam kung saan kami magtitirik ng kandila, kung saan mass grave namin siya bibisitahin. Nauna nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi pwedeng ora-orada ang rehabilitasyon para sa mga nasalanta. Cedric Castillo, GMA News. May kilos protesta po ang ilang grupo malapit sa Malacanang ngayong anibersaryo ng Yolanda. Binabatikos nila ang umano'y mabagal na rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar at tila mas marami pa raw nagawang tulong ang pribadong sektor kaysa sa gobyerno. May ulat on the spot si JP Soriano. JP. Maris, nakikilos protesta ngayon ng ilang militanteng grupo dito sa Mendiola para po na ilang nila'y umano'y mabagal at tila huli ng pagpaplano ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta at biktima ng bagyong Yolanda 1 taon na ang nakalipas. At Maris, mula nga sa CM Recto ay nagmarcha ang mga miyembro ng Philippine Movement for Climate Justice papuntang Mendiola dahilan para maapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Bitbit ang kanilang mga placards, nagdao sila ng programa sa tapat ng gate ng Mendiola na nakasarado at di kalayuan sa Malacanang. Sinulatan nila ang kalsada ng salitang justice. Humiga rin ang ilan sa kanila sa kalsada at nagtirik ng kandila. Ayon sa grupo, masyado na raw huli at delayed ang ginawang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP ng gobyerno. Di raw katanggap-tanggap na inabot ng halos 1 taon ang CRRP bago tuluyang mabuo at ma-release para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Hindi rin daw sang-ayon ang grupong ito sa talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon kaugnay sa ikasantaong anibersaryo ng pagsalanta ng bagyong Yolanda. Ayon sa PMCJ, mas marami raw umanong nagawa ang mga pribadong sektor para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda kesa raw sa gobyerno. Hindi lang din daw ang Samar at Leyte ang pinadapa ng bagyong Yolanda at meron pa raw ibang probinsyang naapektuhan nito. Kaya dapat daw ay hindi lang Samar ang dinalaw ni Pangulong Aquino. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang kaugnay sa daing ng grupo pero nauna nang sinabi ng Pangulong Aquino na ginawa at patuloy na gumagawa ng paraan ang gobyerno para maibangon ang buhay ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Nauna na rin nagbigay ng mga Certificate of Occupancy ang gobyerno kahapon sa mahigit 100 pamilyang biktima ng Yolanda sa Guian,
Giwan, Eastern Samar. At sa mga oras na ito, Maris, ay nagpapatuloy pa rin ang kilos protesta ng grupo dito sa Mendiola. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, JP Soriano. Bukod sa napakalakas na hangin at ulan, storm surge o daluyong na dulot ng Super Typhoon Yolanda ang dahilan ng matinding pinsalang tinamon ng ilang lugar sa Eastern Visayas. Paano nga ba naging pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan ang Yolanda? Alamin sa balitang hatid ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mula sa pagiging low-pressure area sa Pacific Ocean, sa loob lang ng 4 na araw, naging isang ganap na super typhoon ang bagyong Yolanda. Pinaghalo-halong elemento ang nagbigay ng pambihirang lakas sa bagyo, kabilang na ang mainit na temperatura sa dagat na dinaanan nito, at ang hindi nito pagdaan sa anumang bahagi ng lupa habang nag-iipon ng lakas. Maihahalin tulad nga daw ang super typhoon Yolanda sa isang F4 tornado, ang sunod sa pinakamalakas na tornado sa ilalim ng Fujita Scale. Ang mga tornado ay yung mga malalaking ipo-ipo na madalas maminsala sa Amerika. Pero kung ang mga mapaminsalang tornado saglit lang nagtatagal, ang pagiging super typhoon ng bagyong Yolanda nagtagal ng 3 araw. Ang hangin ng bagyo umabot sa 300 kilometers per hour. Kaya noong November 8, nasaksihan ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan sa kasaysayan. 6 na beses itong naglandfall sa Pilipinas. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyong Yolanda sa Visayas, aabot sa halos 22 bilyong piso ang halaga ng nawalang ari-arian, mapa-infrastruktura at agrikultura. Ang bakas nito hindi pa rin nabubura. At ang pagbangon ng mga nasalanta, kailangan pa rin ng malaking tulong mula sa gobyerno at pribadong sektor. Unang nasira yung yung parabolic yung dome, yung radar dome, then naputol yung parabolic antenna, nailipad. Tas lahat ng equipment, including transmitter, receiver, lahat na ng control nasira din. Makalipas ang 1 taon, inaasahang natuto na ang lahat sa banta ng daluyong o storm surge na pangunahing dahilan ng pinsala ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban. Ang tubig na rumagasa sa lungsod mula sa Leyte Gulf na itinulak ng bagyo papuntang lupa. Mabilis na kinain ng storm surge ang Tacloban dahil mababaw ang coastline at patag ang lupa roon. Totally wrecked naman din yung opisina, so stop ang operation namin for almost a month. Then nag-resume kami December 9. Mula sa GMA Weather, ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kabilang din sa mga nakasaksi at nakaranas ng hagupit ng bagyong Yolanda noong nakarang taon, ang team ng GMA Kapuso Foundation. Ang mga nakasama nila noon sa dilubyo, patuloy pa rin sa pagbangon. Balitang hatid ni Mel Tiangco. Hindi sapat ang salitang malakas para ilarawan ang bagsik ng bagyong Yolanda. Ito ang mga tagpong aktual na nakuna ng crew ng GMA Kapuso Foundation noong kasagsagan ng bagyo sa Palo, Leyte. Sumilong sila noon sa gusali ng DepEd. Dito rin pala lumikas ang ilang pamilya. Ang mga lumikas sa evacuation center na pinagguho ng bagyo, dito rin tumakbo. Si Mary Ann yakap-yakap ang 5 anak sa bawat hampas ng hangin, panangga ang taimtim na panalangin. Makalipas ang mahigit 6 na oras na hagupit, hindi pa pala tapos ang bangungot. Isang taon natapos ang unos, binalikan namin ang naturang DepEd building. Bakas pa rin ang iniwang pinsala ng bagyo. Muli rin naming nakita si Mary Ann. Hopeless na ako nung time na yun eh. Sabi ko, sige, pikit na lang tayong lahat. Kasi para hindi kahit anong mangyari sa atin, at least wala tayong makikita. Upang maipagpatuloy ang kanilang buhay, kinailangan muna ng kanilang pamilya na maghiwa-hiwalay. Siguro may plano pa rin si Lord para sa akin at sa mga anak ko. Sa kalapit na bunk houses, natagpuan namin ang ilan pang pamilyang nakasama ng aming team noong kasagsagan ng bagyo. Kabilang sila
sa mahigit 4,000 pamilya na naninirahan sa mga bunkhouse sa Leyte, Samar at Eastern Samar ayon sa DSWD Region 8. Sa Tacloban pa lamang, mahigit 28,000 kabahayan ang nawasak dahil sa Yolanda. Mahigit 1,000 pamilya na dating nakatira sa danger zone ang naninirahan ngayon sa mga bunkhouse. Kung wala talagang tumulong sa amin, mga 2 weeks talaga wala kaming kain. Niwanan niyo po kami ng bigas, saka isang sakong noodles, tubig. Unti-unti mang naghihilom ang sugat na iniwan ng bagyong Yolanda. At nanunumbalik man ang mga ngiti sa mga nakaligtas. Madami pa ang kailangan gawin para lubos silang makabangon. Huling araw na po ng heavy training ni pambansang kamao Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang laban kay Chris Algieri. Muling tumakbo sa Charon Sports Complex sa General Santos City si Pacman kaninang umaga. Pagkatapos ng jogging, game na nakipag-picture taking si Pacman sa mga fans. Mamayang hapon, inaasahan muling sasabak sa gym training at sparring sessions si Manny. Sa November 22 na maghaharap sa ring sa Macau, China, ang Amerikanong si Algieri at ang ating pambatong si Pacquiao kung saan dedepensahan niya ang kanyang WBO welterweight title. Sa ibang balita, bumibigat na po ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa mga kinukumpuning kalsada. Sa Lunes na umaga pa inaasahan magtatapos ang mga ito. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Maris, ilang road reblocking nga sa kalsada sa Metro Manila ang sinimulan noong Biyernes ng gabi at inaasang matatapos ito alas 5 ng umaga sa Lunes, kaya may pagbibigat ng daloy ng trapiko sa ilang lugar. Sumalubong sa mga motoristang nagdadaan sa CP Garcia palabas ng University Avenue sa UP ang mabigat na daloy ng trapiko. Dahil sa naiembudo ang mga sakyan mula 2 lanes ay nagiging 1 lane na lamang ito. Abot naman ang buntot ng trapiko papasok na Katipunan Tunnel palabas ng C5 sa E. Rodriguez Avenue dahil sa pinatutuyong semento sa road reblocking sa 3rd lane mula sa sidewalk southbound. Bahagyang apektado naman ang mga motorista nag-U-turn sa ginagawang reblocking sa 2nd lane southbound sa may Mindanao Avenue mula Catlea Street hanggang Ali 15th Street. 1 lane naman ng Commonwealth Avenue ang sakop na ginagawang road reblocking. Sa inner lane patuloy ang pagbabakbak at pag-operate ng backhoe at mga truck. Di naman apektado ang daloy ng trapiko. Binubungkal din at ginagamitan ng backhoe ang road reblocking sa 2nd lane eastbound sa kalsada sa Batasan Road mula sa San Mateo Road. Wala itong epekto sa trapiko. Pinatutuyo na lang ang semento sa 2nd lane eastbound sa may ginagawang kalsada sa may Congressional Avenue sa tapat ng Congressional Village. Wala itong epekto sa trapiko. Ilang reblocking ang ginagawa ngayon sa 3rd lane ng Araneta Avenue, southbound mula Maria Clara papuntang Quezon Avenue. Meron din sa may 1st lane Fairview Avenue mula Fairlane Street hanggang Camaro Street southbound. Patuloy din ang reblocking sa 1st lane sa southbound ng Quirino Highway mula Teachers Bliss hanggang Camacheles Street. Ito namang ipapakita namin sa inyo ngayon. Ito yung sa may C5 southbound sa may E. Rodriguez. Makikita ninyo ginagawa nga yung pangalawang lane sa may inner lane. At nakaka-epekto na nga ito sa daloy ng trapiko. Kanina nung papunta kami dito, aabot ang buntot hanggang doon sa may papasok ng Katipunan Tunnel palabas sa southbound ng C5. At yan muna ang latest. Wala dito sa Quezon City, balik sa Maris. Maraming salamat, Jay Sabale. Kahit 1 taon na ang lumipas, hindi pa rin tiyak kung ilan ba talaga ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Sabi ng gobyerno, kumitil ng mahigit 6,000 buhay ang bagyo, pero maraming grupo duda sa bilang na ito. Narito po ang aking report. Kahit kuya ibaba mo, dito Hile-hilerang bangkay ang naiwan ng maladilubyong pagtama ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan noong nakaraang taon. May ilan na walan pa ng halos lahat ng miyembro ng pamilya. Sa tala ng NDRRMC, nasa 6,300 ang death toll ng bagyong Yolanda. Mahigit 1,000 pa ang nawawala. Pero ang ilang grupo hindi kumbinsido sa tala ng gobyerno. Paniwala ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, pinabababa lang daw ng gobyerno ang tunay na bilang ng mga nasawi. Base raw kasi sa People's Search, ang pinakamalaki umanong organisasyon ng mga biktima ng Yolanda, umabot daw hanggang 18,000 ang bilang ng nasawi. May kredibilidad sila when they estimate 18,000 kasi sila ay mga biktima mismo. Si Father Hector Villamil na parish priest ng St. Joseph's Parish sa Tacloban, Leyte, sinabing namatayan sila ng aabot sa 2,000 parishioner. Yung lista na yan, ay sa parokya namin, yan, galing yan ng pamilya. Based din yon ng mga body bags na pinadala
lahat ng body bags na pinadala is more than 20,000 or something. Nagamit lahat yon. Don't tell me na ginamit yung body bag nagiging kumot. Sagot naman ng NDRRMC. Ang sinisiguro ng gobyerno sa pagbibigay namin ng numbers na ito ay may body count. Noong kasagsagan ng pagbibilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda, umabot umano sa 10,000 ang mga namatay base sa isang panayam kay Nooy Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soria. Kalaunan nasibak sa pwesto si Soria dahil umano sa pagbibigay sa naturang bilang ng nasawi. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Sabi ng NGO na Save the Children Foundation, madalas talaga mangyari sa mga malalaking trahedya ang paiba-ibang numero ng mga nasawi. It's fully understandable given the chaos and the destruction and the displacement that happened after Yolanda. Unahin po natin ang Giwan Eastern Samar kung saan taimtim na inalala ngayong araw ang mga kinitil na buhay ng superbagyo. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria. June Maris, dahil sa laki na ng ipinagbago dito sa Giwan, Eastern Samar, mahirap isipin na eksaktong isang taon na ang nakalilipas, matinding pinsala ang iniwan dito ng superbagyong Yolanda. Mahigit 100 katao ang namatay at ngayon ang anibersaryo, ginunita ang kanilang naging buhay. Nagliwanag ang poblasyon sa Giwan, Eastern Samar sa isinagawang torch procession kagabi. Daan-daang residente ang lumahok para gunitain ang mga namatay mula sa superbagyong Yolanda. Nagpasalamat din sila sa unti-unting pagbangon ng bayan matapos ang trahedya. Bukod sa prosesyon, nagkaroon din ng Catholic Vigil at Solidarity Night. Hanggang madaling araw, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa Town Plaza. Pasado 4:30 noong nakaraang taon, nang unang maglandfall ang bagyong Yolanda sa Giwan. Na-wash out ang maraming bahay at daang buhay ang nawala. Patuloy man ang pagbangon ng Giwan, hinding-hindi raw malilimutan ng mga residente ang nangyari. Marami nga naiiyak pa rin sa takot gaya na lamang ni Melen Villegas. Natatakot siya na masisirang muli ang kanilang bahay kapag nagkabagyo. Dahil walang sariling lupa, sa ibabaw ng tubig na sila nagtayo ng tirahan. Gusto ko po sana na mabigyan kami ng pabahay, kagaya doon sa Kogum. Kapitbahay ni Melen si Jerry Macasa. Sa tulong ng mga NGO at DSWD, nakapagtayo siya ng bagong bahay. Ang problema, nasa danger zone pa rin sila. Bakit po kayo bumalik? Wala namang mapagpatayon na iba. Samantala, ngayong araw, nakatakdang lumipat sa Barangay Cogon Transitional Homes ang mahigit 130 pamilya na nawalan ng tahanan. Babayaran nila ang lupa ng 50 pesos kada buwan hanggang sa mailipat na sa kanilang pangalan ang titulo. Pero ang bahay, 7 hanggang 10 taon lang daw magtatagal, kaya't bahala na ang mga nakatira na ayusin o baguhin ito. Samantala, Maris, bilang bahagi pa rin ng programa ngayon ng anibersaryo ng pagtama ng superbagyong Yolanda, mamayang 4:00 ng hapon ay sabay-sabay na magpapatunog ng kampana ang mga simbahan dito. At yan muna ang latest mula rito sa Giwan. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagpakawala ng mga kalapati ang ilang miyembro ng gabinete at maging mga lokal na opisyal ng Tanawan Leyte sa pagunita ng 1 taon mula nang manalasa ang bagyong Yolanda. May ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi? Taon ng anibersaryo ng pananalasa ng superbagyong si Yolanda dito sa Tanawan Leyte o nang bumisita sina DILG Secretary Marojas, DSWD Secretary Dinky Suliman, Defense Secretary Walter Gasmin at DWH Secretary Rogelio Singson, kasama ang ilang opisyal ng Leyte. Humabol din sa pagtitipon si Energy Secretary Jericho Petilla. Matapos pa sinayaan yung bagong plaza ng Tanawan na nagsilbi noong mass grave ay nag-alay ng bulaklak ang mga kalihim sa memorial wall na itinayo sa isang bahagi ng plaza. Dito nakasulat ang pangalan ng mga taga-Tanawan na nasawi sa hagupit ni Yolanda. Kapansin-pansin naman na marami sa mga nakasulat sa memorial wall ay magkakapareho yung apelyido. Patunay na maraming biktima ang galing sa isang pamilya. Sa kanilang talumpati ay isa yung mensahe ng mga kalihim na magpapatuloy ang pagtulong ng national government sa lahat ng apektado ng bagyong si Yolanda. Bagamat marami na yung nagawa, ay mas marami pa raw yung kailangan gawin para masigurong lahat ng mga apektado ay mabibigyan ng tulong. Ayon pa kay Rojas, walang iwanan 1 taon matapos ang Yolanda. Ayon naman kay Secretary Singson, sa utos ni Pangulong Aquino, ay pinag-aaralan na raw nila ang planong pagtatayo ng road dike o kaya naman ay seawall na gagawin mula sa Tacloban, Palo hanggang sa Tanawan.
27 kilometro umano ito at nagkakahalaga ng mahigit 7 bilyong piso. Mapoprotektahan umano nito ang mga baybaying bahagi ng mga dadaan ng bayan mula sa storm surge na 4 na metro o 12 talampakan. Mula sa plaza ng Tanawan ay bumisita naman sa isang eskwelahan ng mga kalihim kung saan naman sila sinamahan ni Rehabilitation Czar Secretary Ting Lacson. June? Mula Tanawan Leyte, maraming salamat, Rafi Tima. Sa Tacloban City, protesta ang ginawang pansalubong sa anibersaryo ng trahedya. May ulat on the spot si Susan Enriquez. Susan! Maris, sa unang anibersaryo ng paggunita sa paghagupit ng Bagyong Yolanda, nagsama-sama ang mga biktima. Hindi lang ng Bagyong Yolanda, kundi maging ng ibang kalamidad na tumama sa bansa. Dito nagkakaisa ang kanilang mga daing. Kulang o hindi sapat ang ibinibigay na tulong sa kanila ng gobyerno. Maaga nagtipon-tipon sa Tacloban Astrodome ang mga biktima, pati na ang mga militanteng grupo. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang misa alas 8 ng umaga. Marami ang nakaisa sa misa na sumama hanggang sa iba pang aktibidad na bahagi ng paggunita ngayong araw sa unang anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Sa Astrodome inassemble ang effigy ni Pangulong Aquino. Simbolo raw ito ng ginawang pagpapabaya ng Pangulo sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Binibitawan niya yung kanyang responsibilidad. Talagang pinabayaan niya kami. Ito po yung sinisingil namin na kriminal na kapabayaan niya. Kaya dapat talaga namin siyang papanagutin. At ang amin talagang panawagan ay dahil sa isang taong kami kanyang pinabayaan. Talagang ang panawagan namin dito ay patalsikin na talaga siya sa pwesto. Bukod sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, dumating din ang ilang biktima ng Bagyong Sendong na tumama sa Mindanao noong 2011. Gaya ng ibang dumadaing, pinabayaan din daw sila dahil di sapat ang naibigay na tulong. Sa tingin namin, kung magkaisa kami, pakinggan siguro ng pamalaan. Sino tumulong sa inyo noon? Ang tumulong sa amin, yung mga NGO, yung mga private sector, yan ang tumulong sa amin. Tulong mo ng gobyerno? Wala pa. May dumating din mula sa Bohol na biktima ng lindol noong 1 taon. Hanggang ngayon daw kasi bakas pa rin ang pinsala dahil sa di pagbibigay ng sapat na tulong. Hanggang ngayon na kasi 1 taon na, wala pa rin nakarating sa amin na suporta, pabahay, wala. At sa gitna ng matinding sikat ng araw, nagmarch ang grupo mula Astrodome. Nasa unang hanay ang mga taong nilagyan ng putik ang suot na damit. Ganito raw ang sitwasyon nila noon at hanggang ngayon daw dahil sa pagpapabaya ng gobyerno. Nanggaling ang marcha mula sa iba't ibang lugar sa Tacloban. Ngunit iisa ang kanilang sinasabi, kung may natanggap man sila, hindi pa rin ito sapat para tulungan sila sa pagbangon. Ang mga nanonood sa rally, nakakaramdam daw ng simpatsya dahil maski sila ay naghihintay pa ng tulong. Ano masasabi niyo sa nagrarally na sabi pinabayaan daw sila ng gobyerno after ng Yolanda? Yan nga, siguro pati kami rin nakakapagsabi na pinabayaan kasi wala na, hindi na rin, kahit yung dapat pinamimigay dito sa amin, wala man kami natatanggap. Tama ho ba yung sinisigaw nila na hindi napabayaan daw ho yung mga biktima ng Yolanda? Oo, totoo yun, totoo. Totoo? Oo. Bakit po? Sa amin, sa Burawi, wala pa kat bahay, walang bibigay. Oo. Kahit na isang yero, ano-ano, walang bibigay sa amin. So ano ho? Umaasa ang mga biktima na sa patuloy nilang pagkalampag ay maririnig ng pamahalaan ang kanilang mga karaingan. Pero kahapon, sinabi na ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati na hindi pwedeng ura-urada ang rehabilitasyon sa mga nasalanta. Maris? So, saan gaano katotoo yung impormasyon na itong mga taga-People's Search daw ay kapag nagpatuloy pa sila sa kanilang pagpuprotesta at pagbatikos doon sa pamahalaan ay hindi na raw o tatanggalan daw sila ng mga benepisyo? Wala naman silang nabanggit na ganyan, Maris, ano? Pero siyempre nga, sabi ko, kanina kapag tinatanong ko sila, hindi naman totally wala, ano? Pero pag tinanong mo kung ano ba yung tulong na naibigay na sa kanila ng gobyerno, karamihan sa sinasabi nila, yung relief goods, ano? Yung bigas, sardinas, noodles. Yung iba sabi nila, halimbawa, nabigyan daw sila ng para sa pabahay, hindi naman daw nagtutuloy-tuloy yung pagpapagawa doon sa bahay, kaya hindi pa rin sila makalipat, ano? Lalo-lalo na kung sila ay nakatira doon sa mga danger zone. Pero wala naman silang nababanggit na kung sila'y sumasama sa mga ganitong protesta o pagkilos, mas tatanggalan pa sila ng mga dapat nilang matanggap sa gobyerno dahil nga sila ay naging biktima nitong kalamidad, lalong-lalo na itong hagupit ng Bagyong Yolanda. Maris? Maraming salamat, Susan Enriquez. Maaga namang nagprosesyon ng ilang residente sa Palo, Leyte. Binindisyonan din ang mass grave ng mga biktima ng bagyo. May ulat on the spot. Si Nika Ella Papa. Nika?
Yes, June, hindi pa man nagbubukang liwayway. Kanina ay nagliwanag na nga ang ilang kalsada dito sa Palo dahil sa mga daladalang kandila ng mga nagprosesyon para sa 1 taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Nag-ikot ang prosesyon sa mga pangunahing kalsada bago bumalik sa Palo Cathedral kung saan nagkaroon ng misa sa pangunguna ni Bishop John Du ng Dumaguete. Binindisyon na naman ng mga pari ang Palo Memorial Park na mass grave sa tabi ng katedral kung saan nakalibing ang maraming nasawi sa bagyo. Nagpalipad din ng mga lobo at kalapati para sa mga namayapa. Kaninang alas 11 naman ng umaga sa Barangay San Jose ay nagkaroon na ng house blessing para sa mga transitional houses na pinagawa ng Chuchi Foundation. Any moment now, dakong alas 12 ng tanghali ay magaganap na yung tinatawag na tapos o konting salo-salo dito sa harap ng munisipyo bilang pagtatapos ng 9-day novena. Mamayang gabi naman, June, ay magsasagawa ng kaunting cultural presentation dito bilang paggunita pa rin sa 1-year anniversary ng Bagyong Yolanda. Magkakaroon ng performances mula kay Noel Cabangon at sisindihan muli ang mga bamboo lights mula sa Japan. Yan muna ang latest mula rito sa Palo. Balik sa June. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagdaos naman ng commemorative walk ang iba't ibang grupo sa Tacloban City, Leyte bilang bahagi pa rin ng paggunita sa anibersaryo ng Super Bagyong Yolanda. Kasama nila ang ilang survivors ng bagyo at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan, kabilang si Mayor Alfred Romualdez. Naroon din si dating First Lady at ngayon Congresswoman Imelda Marcos. Nag-ingay naman ang ilang ambulansya gamit ang kanilang mga sirena. Kasunod dito, binindisyonan ang mass grave sa barangay Basper. Inalayan din ng bulaklak ang himlayan ng mga nasawi. Ang ilang survivor hindi napigilang maging emosyonal habang isinasagawa ang seremonya. Isa nga sa mabisang therapy na ginagamit ngayon sa mga bata para maibisan ang kanilang trauma, ang art at sining. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang simbahang nawala ng bubong sa Palo, Leyte, University of the Philippines, Tacloban. Ang barkong itong sumadsad sa lungsod. At samot-saring mga nasirang tahanan, pangarap at kinabukasan. Ilan lang ito sa mga larawang buhay pa rin sa gunita ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pero sa mata ng ilang batang bumabangon sa trahedya, ang mismo mga larawang ito ang pinanghuhugutan nila ng lakas para makabangon. Ito rin ang laman ng isang art exhibit ng Project Rainbow sa Globe Tower na itinaon sa anibersaryo ng pananalasa ng bagyo. Ang basehan ng mga likha ng mga bata, black and white na litrato ng iba't ibang bakas ng trahedya sa Eastern Visayas na bigay ng photographer na si Sid Maderaso. What would happen kaya if we give black and white photos to children and we give them crayons? Pare-parehong litrato pero iba-iba ang buhay kada obra. Bawat kulay at diin ng pangkulay, salamin sa saloobin ng nasa likod nito. Ang bahaghari, tila temang nagbibigkis sa bawat obra. Tulad ng bahagharing pinuna ng siwang ng nasirang bubong ng simbahan, mga tahanang pinuna ng kulay ng saya, o tanging nilapatan ng bahaghari, o araw at asul na langit. It's a destroyed house, but then, there's a rainbow, there's a lot of love. This is probably the most disturbing is the kid didn't even touch it. She just drew on the empty space. Sa ilang pagkakataon, di lang kulay ang pinuno ng mga bata, pati na rin ang tila kanilang hinahanap. Then what I noticed was they see beyond the negative. Parang a lot of them would automatically draw a sun or a cloud. Ayon sa grupo, bukod sa isang creative experiment, isang uri na rin ng art therapy ang proyekto. By doing this, you're letting them express themselves and to see something positive. Para sa psychologist na si Jacqueline Ruiz ng Children's Rehabilitation Center, mahalagang mailabas ang saloobin ng isang na-trauma. Dito malalaman ang ugat ng trauma na susi sa muling pagbangon. Ang art therapy kadalasang para sa mga di pa kaya o ayaw pag-usapan ng pinagdaanan tulad ng mga bata. Hindi ka na-comprehend ng mga bagay pa. Parang kalat-kalat yung pag-iisip when you feel anxious. Marami sa mga biktima ng trauma ayaw pang balikan ng nakaraan o may takot mahusgahan. Pero kung sa sining ito idadaan, ang damdamin nasa isang lugar na pamilyar at pwedeng pagkatiwalaan. Kapag drawing nila yon, hindi sila, parang feeling ng mga bata, safe sila eh. Kasi doon mo lang siya makikita, hindi mo naman siya directly sasabihin. Di lang sa dibuho sa papel pwedeng idaan ng art therapy. Meron ding pagpipinta ng mask of emotion, yari sa plaster of Paris at hubog sa mukha ng biktima. Pwede ring paglililok o teatro. Ang likha ng biktima idadaan sa pagsusuri ng mga ekspertong alam ang pinagdaanan niya, nagagabay sa kanya sa muling pagbangon. Dano Tingkongko, GMA News.
Mahigit 1.5 milyong bata ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Marami sa kanila ang hindi pa rin malimot ang pait na iniwan ng trahedya. Pero sa tulong ng mga therapy session, unti-unti na nila itong nalalampasan. Narito po ang report. Sana po magkaroon kami ng mabuting tirahan na hindi tumutulo at hindi mainit sa loob. Yan ang simpleng hiling ng batang si Jeline. Sa murang edad, nagmarka na sa kanyang isip ang bagsik ng bagyong Yolanda. Nagsisilbing paalala sa kanya ang natamo niyang sugat noong bagyo na hanggang sa ngayon kumikirot pa rin. Tinatayang 1.7 milyon ang batang apektado ng pananalasa ng Yolanda o 4 sa kada 10 biktima ng bagyo sa 36 na probinsya, mga batang gaya ni Jeline. Pero sa tulong na rin ng mga therapy session ng ilang NGO, gaya ng child-friendly space na ito, unti-unti raw na naghihilom ang sugat ng kahapon. Ang volunteer na si Don Suyom, di alintana ang pagod at hirap. Maibalik lang ang dating sigla ng mga batang biktima ng bagyo. Nakikita ko dito mga bata noon, wala pa medyo na ng mga NGO. Wala, parang mga lang sila, mga tulala, hindi parang kulang yung tawa na nakikita sa kanila. Nainganyo din ako sa kanila para at least man makatulong din ako sa kanila. Isinusulong na maipasa ngayon ang House Bill 5062 o Children's Emergency Relief and Protection Act. Layo ng batas na bigyan ng komprehensibong proteksyon ng mga bata sa panahon ng kalamidad. Dito po sa Metro Manila, nagprotesta ang ilang grupo dahil sa umano'y hindi makatarungang pagtugon ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Idinaan nila ito sa pagbibisikleta, tugtugan at kantahan. Ang mainit na balita hatid ni Cedric Castillo. Sa simple, mapayapa at healthy raw na pamamaraan, iprenotesta ngayong umaga ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Kalikasan People's Network for the Environment ang para sa kanila'y hindi makatarungang tugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Tinawag na Manila Surge. Alas 7 kanina nang makailang ikot na nagbisikleta sa Quezon City Memorial Circle ang mga kasama sa event. Ayaw na po nating maulit ang isang Yolanda sa Pilipinas. Kailangan po nating igihit sa gobyerno na dapat maganda, magbigay ng sapat na pondo at pabilisin yung pagtulong sa ating mga kababayan. Sinundan naman ito ng isang programa sa loob ng QC Circle kung saan tugtugan, tahan at mga palitan ng kwento ang inialay para sa mga nasawi at mga nawalan, bunsod ng pinakamalakas na unos sa ating kasaysayan. Ayon sa organizers, bigo rin daw ang pamahalaan na tutukan at ibsan ang matinding trauma at depression na naging lamat sa mga survivor na karamihan daw ay mga ina at mga paslit. Yung mama po namin ay nawawala. Yung kapatid po namin ngayon ay traumatized pa rin po. Minsan po nasa sulok lang siya, umiiyak, hinahanap pa rin si mama. Masakit pong isipin na nawawala po siya. At hindi namin alam kung saan kami magtitirik ng kandila, kung saan mass grave namin siya bibisitahin. Nauna nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi pwedeng ora-orada ang rehabilitasyon para sa mga nasalanta. Cedric Castillo, GMA News. May kilos protesta po ang ilang grupo malapit sa Malacanang ngayong anibersaryo ng Yolanda. Binabatikos nila ang umano'y mabagal na rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar at tila mas marami pa raw nagawang tulong ang pribadong sektor kaysa sa gobyerno. May ulat on the spot si JP Soriano. JP. Maris, nakikilos protesta ngayon ng ilang militanteng grupo dito sa Mendiola para po na ilang anilay umano'y mabagal at tila huli ng pagpaplano ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta at biktima ng bagyong Yolanda. 1 taon na ang nakalipas. At Maris, mula nga sa CM Recto ay nagmarcha ang mga miyembro ng Philippine Movement for Climate Justice papuntang Mendiola dahilan para maapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Bitbit ang kanilang mga placards, nagdao sila ng programa sa tapat ng gate ng Mendiola na nakasarado at di kalayuan sa Malacanang. Sinulatan nila ang kalsada ng salitang justice. Humigari ng ilan sa kanila sa kalsada at nagtirik ng kandila. Ayon sa grupo, masyado na raw huli at delayed ang ginawang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan
o CRRP ng gobyerno. Di raw katanggap-tanggap na inabot ng halos isang taon ang CRRP bago tuluyang mabuo at ma-release para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Hindi rin daw sang-ayon ang grupong ito sa talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon kaugnay sa ikasantaong anibersaryo ng pagsalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon sa PMCJ, mas marami raw umanong nagawa ang mga pribadong sektor para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda kesa raw sa gobyerno. Hindi lang din daw ang Samar at Leyte ang pinadapa ng Bagyong Yolanda at meron pa raw ibang probinsyang naapektuhan nito. Kaya dapat daw ay hindi lang Samar ang dinalaw ni Pangulong Aquino. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang kaugnay sa daing ng grupo pero nauna nang sinabi ng Pangulong Aquino na ginawa at patuloy na gumagawa ng paraan ang gobyerno para maibangon ang buhay ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Nauna na rin nagbigay ng mga Certificate of Occupancy ang gobyerno kahapon sa mahigit 100 pamilyang biktima ng Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. At sa mga oras na ito, Maris, ay nagpapatuloy pa rin ang kilos protesta ng grupo dito sa Mendiola. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, JP Soriano. Bukod sa napakalakas na hangin at ulan, storm surge o daluyong na dulot ng Super Typhoon Yolanda ang dahilan ng matinding pinsala ang tinamon ng ilang lugar sa Eastern Visayas. Paano nga ba naging pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan ang Yolanda?